Ayun nga, at end of the year na, and need na nating mag-upload ng sworn declaration sa platforms kung saan tayo nagbebenta as part of the requirements sa pagiging online seller. After registering your online business this year, need mo nang mag-upload ng sworn declaration of gross remittances sa platforms kung saan ka nagtitinda, especially sa Shopee and Lazada. In today's video, i-share ko sa inyo ang step-by-step process on how to get your notarized sworn declaration document. But before that, ano ba ang purpose ng sworn declaration? Ito ay isang legal document na na-notarize and nagsasaad if totoo ba ang declaration mo na ang gross remittances from sale of goods and services for the year or ngayong 2024 ay do not exceed sa 500,000 pesos or nag-exceed sa 500,000 pesos. If nag-exceed sa 500,000 pesos, ang sales mo, magdededuct ang platform ng 1% withholding tax sa income mo. If hindi nag-exceed, hindi magdededuct si platform ng 1% withholding tax. I will put the link sa description kung saan ko na-download yung sworn declaration form na ginamit ko. Pero pina-check ko talaga muna sa BIR before ako nagpa-notarize and all. And mabuti naman at inaccept nila. So in this video, step by step kong isi-share kung paano ko nakuha or na-process ang notarized sworn declaration sa BIR for my online business. Step 1. Dinownload ko ang form na na-mention ko na nasa link ng description at nag-print ako ng 4 copies. 2 pages each yan. Hindi ko muna finilapan. Step number 2. Pumunta ako sa BIR para ipacheck sa kanila if tama ba yung format ng document kasi nakuha ko lang nga sa online. And nag-approve naman ang officer and sabi niya, proceed na sa pag-fill up ng information. Tapos, bumili daw ako ng isang folder and isulat ang mga information na ito sa cover. Step 3. I filled out the form, yung 4 copies, and bumili rin ako ng folder. Tapos, sinulat ko yung mga info na needed using ballpen lang. Kasi wala naman akong pentel pen. Mas mabuti sana if na-print out. At pinanotarize ko ang 4 copies. Kinuha ng firm yung isang copy, so I am left with 3 copies. Yung 2 copies para yan sa BIR and 1 copy is for personal copy. Nabayaran ko is 500 pesos. Marami namang mga notary public sa paligid ng BIR. Step 4. Bumalik ako sa BIR at pumunta ako sa compliance section. Binigyan ako ng papel na may sulat na Control 1. Tinawag ako sa isang window at binigay ko ang number. Para pala sa cashier daw ito. Bumili daw ako ng documentary stamp. Binigyan niya ako ng number para sa cashier. Step 5. Pumunta ako doon sa other side ng BIR which is nandun ang cashier sa client support section. Nung tinawag na ang number ko, nagbayad ako ng 90 pesos for 3 documentary stamp kasi I have 3 copies of sworn declaration na notarized. 30 pesos each documentary stamp. Step 6. Bumalik ako dun sa compliance section and dinikit ko yung documentary stamp sa lahat ng second page gamit yung glue na nandun sa compliance section. And dumiretso na ako dun sa window since wala namang tao and wala ring numbering. Binigay ko sa officer ang 3 copies ng sworn declaration na notarized with documentary stamp na nasa loob ng folder. Chinek ng officer ang documents and after nun, tinatakan niya ng received stamp with pirma each copy. Kinuha niya yung folder plus 2 copies and ibinigay niya sa akin yung 1 copy. And that's it. I scanned my copy and in-upload ko sa Shopee. Do check out my video on how to upload sa Shopee yung sworn declaration copy mo. If you have any questions, don't hesitate to comment down below. If you learned from this video, don't forget to like and subscribe. Thank you.